Mga nagpaplanong mangligaw kay Claire, galingan nyo. Dapat pagka kinasal kayo, masasabi mo kay Claire, Claire, magpahinga ka na dahil akong head of the family. Ako ang magpapakain sa'yo. Sinakahiya naman, di ba, kung babae nagpapakain sa pamilya. Yeah. Galingan nyo na, hanap buhay na mabuti, aral mabuti. Let's pray, Father Lord, salamat. At muling, kakasama kami na magsusumamo sa'yo, magmamakaawa sa'yo. Lord, thank you sa privilege na maraming tao binibigyan mo ng pagkakataon pero sinasayang nila na makarinig na mabagay about you. At hindi lamang makarinig na mabagay about you, mapagsamba sa'yo, at mapaglingkuran ka rin, Lord. Kaya mapapalad po, Lord, ang mga nakikinig at gumaganap ng mga salita mo at mga tumanggap ng mga responsibility sa ubasan mo. Mapalad sila, Lord, dahil bahagi sila ng mga Kohatites at walang sayang sa gagawin nila na hindi po ito magbubunga ng marami. Lord, napakahalaga ang aralin na ito dahil so much time nang we-waste ng maraming mga tao. Hindi na pinakikinggan ang mga pangungusap mo at yung paraan ng pangungusap mo. Sinasayang nila ang mga kabutihan mo, yung habag, mga kagalingan na binibigay mo sa mga karamdaman, mga promotion sa trabaho nila. Kaya Lord, sa mga nakikinig ngayon, not only dito sa pagtitipon, physical na pagtitipon, but also Lord, sa digital na pakikinig nila mamayang hapon, mamayang gabi. I pray na handa po ang puso nila, handa mo po ang kalang pakikinig, kalang pag-iisip, at higit sa lahat, mag-respond silang positively, Lord, and to act at it urgently. Lord, sa mga may karamdaman ay kung sila po ay nagtitiwala at umaasa sa'yo, pagalingin mo, ang buong family, doon sa mga nangangailangan, kung basa mo ang kanilang puso, na sila'y maging faithful, pagkalooban mo needs sila. Doon sa mga nagkasala, and they were convicted, at sila'y hihingi po ng tawad, alam mo naman, Lord, kung totoo yung pagingin tawad, patawarin mo sila. Lord, basbasa mo mga isip, mga tenga, puso ng bawat isa, at ang aking bibig, upang, Lord, kami mapagbigay ng glory and honor sa iyo. In Jesus' name natin magsabing amen. Okay. Reading from Numbers 14, verse 8 hanggang verse 12. And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into that land and give it to us. It is a rich land flowing with milk and honey. Do not rebel against the Lord, and don't be afraid of the people of the land. They are only helpless prey to us. They have no protection, but the Lord is with us. Don't be afraid of them. Verse 10, but the whole community began to talk about stoning Joshua and Caleb. Then the glorious presence of the Lord appeared to all the Israelites at the tabernacle. Verse 11, and the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? Will they never believe me, even after all the miraculous signs I have done among them? Verse 12, I will disown them and destroy them with plague. Then I will make you into a nation greater and mightier than they are. Sa Tagalog, pero verse 11 ng 12 ang babasahin natin sa Tagalog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? At hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin
sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. Lastly, verse 12, aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita na isang bansang malaki at matibay sa kanila. Kung po yung mga ngaral sa isang paksang ang pamagat ay, pinaghihintay ba ang Diyos? Tanong katabi mo. At tanungin mo, pinaghihintayin mo ba? Paghihintayin mo ba ang Diyos? Pwede po kayo umupo. I hope mag-steer ito ng challenge sa bawat isa. I hope mag-steer ito ng malalim na pag-iisip at unawain kung ano-ano mga bagay ang na-miss na ninyo sa mga opportunity ni Lord at hinayaan. Hindi ko alam kung lahat tayo ay nagkaroon ng experience ng ganda-ganda lang pag-uusap ninyo at nagkasundo kayo na magkita sa isang lugar, pero yung kausap mo, pinaghintay ka lang matagal, o hindi talaga dumating. Sino nakaranas ng mga ganon? Taas ang kamay. Wag lang amen, taas ang kamay. Ikaw, Jenlyn, anong naramdaman mo? Ano sa'yo? Dumating ba o pinaghintay ka lang matagal? Tayo ka, Jenlyn. Ano yung pag-uusap nyo? Bakit kayo magkikita? Anong naramdaman mo yun di dumating? Malungkot. Dito sa gitna, meron ba naka-experience? May pag-uusap kayo, pero hindi dumating o ang tagal na kayo naghintay. Wala. Wala lang. Ay, ikaw, Claire, nagtas ka palang kamay kanina. Ikaw ba nagtas? At least may representative yung gitna. Mga mukhang... Anong naramdaman mo noon? Sa tampo. Okay. Dito, meron naka-experience dito? Wala lang? So, maraming mga, I think, nakaranas ng gano'n, no? Nag-usap kayo, ganda lang usapan nyo, tapos pinaghintay ka ng matagal. And minsan sa paghintay ng matagal na yan, ang dami mga pasok sa isip. Dahil siguro kung yung pag-uusap nyo ay about paghingi mo ng pabor at pumayag naman, yun lang, sabi min sa'yo, hintay mo lang ako, magkita tayo. Huwag ka mag-alala. Darating ako. Huwag ka mag-alala, huwag ka maging malungkot sa problema mo. Darating ako, tutulungan kita. Then, wala. Diba? Sakit sa puso. Galing-galing mga ako, hindi pala darating. And there are times sa ganun paghintay, minsan wala kang plano-plano na gumastos. Kasi nagtitipid ka nga sa gutom, napilitan kang gumastos. O kung sa mall kayo nag-usap, dahil ang tagal maghintay, wala kang plano-plano bumili, meron ka lang bili. Tapos hindi rin para darating. As yung binili mo, wala naman sa plano. So marami mga ganyang mga hurting experiences. Tulad ng experience ni Jenlyn, experience ni Claire. Para sa kanila naman yun. Nagpapakita ka lang ng pagmamalasakit. Tapos, kung sino yung pinapakita mo pagmamalasakit, parang wala siyang interes sa pagmamalasakit mo. It hurts.
Masakit yun. Hindi. There are times, hindi, para bagang iniekisa mo na yan eh. Paniniwalaan ko ba to? There are times ganun ang response natin. Parang wala namang isang salita ito. Galing lang sa ganun pero wala naman. So, allow me, no? Paintulutan niyo ako, dalhin ko kayo dito sa pangyayaring ito. Kinausap ng Diyos si Moses, sabi niya, okay, Moses, mula sa bawat tribo, may representative sila ng tagdadalawa. O magbigay kayo ng mga representative mula sa mga tribo ng Israelite, then padala niyo sa promised land, sa lupang pangako, and spy the land. So itong 12 spies, linibot nila yung promised land. So nakarating actually. So, in other words, kung ating uunawain, hindi matagal na marating yung promised land. Remember, no? Inabot ng 40 years bago nakapasok. Pero dito sa instance na to, nakabalik ka agad yung 12 spies para mag-report kay Moses, ano bang meron dun sa lupang pangako? So gusto kong maintindihan nyo ito. Hindi mahaba ang paglalakbay dapat. Hindi dapat matagal. Kaya nga sila nakabalik kaagad para mag-report. So yung 10 spies, pare-parang report nila na maganda. But yung 10 spies, nag-report ng mabagay na nakakatakot. Mga higante sila. At parang tipaklong lang tayo. So na-steer yung mga Jews, mga Israelite, sa galit. Bakit mo kami papupuntahin sa isang lugar na imposibleng puntahan? Dahil gahigante ang mga tao. Subalit itong si Caleb at si Joshua, sabi na, yes. Pero ano yung compare sa magagandang bagay na matatanggap natin? And there are times, yun ang usually nagiging pag-isip ng tao. Ang tinitignan nila yung bigat ng problema kaysa at yung hardship para makuha yung gusto kaysa yung mismong makukuhang maganda. Tulad sa pag-aaral, para maintindihan mga estudyante rito, ang iniisip nyo kaagad yung hirap ng pag-aaral kaysa yung magiging resulta pagka ikaw nag-aral ng mabuti. Tama ba mga kabataan? Hirap ng math na to, hirap ng tong ganto-ganto. Yang iba, yung hirap ang tinitingnan. Hindi yung kalalabasan kung ikaw'y magsusunog ng kilay. So, ganun nangyari. Ang tinignan nila, yung hirap kaysa yung makukuha. Samantala, sa part ni Caleb and Joshua, ang pinakita nila yung makukuha at hindi yung higante. At nagsabi nila, kaya natin yan sa tulong ng Diyos. But, instead na mag-response positively doon sa encouragement ni Joshua at ni Caleb, ano pa ang gagawin nila? Gusto nilang batuhin at patayin itong si Joshua at si Caleb. Instead, tanggapin nila yung good things, rineject nila ito at tinanggap yung negative things. So nagkaroon ng question ang Diyos. At ang question ng Diyos, result ito ng kanyang disappointment.
Result ito ng kanyang frustration dahil sa kakulangan ng pagtitiwala ng Israelite sa Diyos at sa representative niya, si Moses. Nag-doubt sila about sa kakayanan ni Lord at ni Moses na mahatid sila sa promised land, sa lupang pangako. So, ang malungkot dito, mga kapatid, yung pagtatanong ng Diyos ay hindi ito empty o binabakapan ng empty things o mga bagay na hindi ginawa ng Diyos. Parang ganito. Nag-aaral mag-bike. Si Jenica ba? Ikaw si Jenica, ikaw si... Hirap na hirap kasi ako eh. Christian, okay. Christian, bawa, tinuruan ka ni Jenica sumakay ng bike. Prinactice ka talaga. Dahil nakita ni Jenica, ready ka na, nag-effort siya. Christian, yun, memorize ko na. Ikaw naman. Suddenly, sasabi mo, hindi ko kaya. So, masakit yun sa nagturo. Bakit? At dalhin nyo na sa ibang mga bagay, i-apply nyo na. Bakit? Tinuruan na kita. Ginawa ko na lahat para matuto ka. Ayaw mo pa rin. So dito sa part, sa nangyari rito, hindi po challenge ng Diyos ang mga Hudyo na pumasok doon at maniwala sa Kanya na hindi sila pababayaan na wala ginawa ang Panginoon. Pero mo, ilang salot ang inalaw ng Diyos na mangyari sa Egyptians para lamang sila payagang makaalis. Binantayan, sinamahan sila ng clouds sa harapan nila para malimliman sila on their travel. At sinundan naman sila ng pillar of fire para may protection sila sa likuran. Tinawid sila sa Red Sea. Kitang-kita nila yung kapatid kung paano hinati ng Diyos ang dagat at lumakad sila sa dry land. Pinakain sila ng mana araw-araw. So anong dahilan pa para mag-doubt kayo? Talagang disappointed ang Diyos. Kaya nga nag-isip ang Panginoon Diyos, ubusin ko na kaya lahat mga ito. Mga angal, nagdududa pa rin. Walang utang na loob. Walang gratefulness. So sa ating nabasa, mula sa Numbers 14 verse 8 hanggang verse 12, sinasabi rito yung kahalaga ng faith, kahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. At gusto ko maintindihan nyo, hindi nyo kailangan ng faith, hindi nyo kailangan ang tiwala kay Lord sa panahon na maayos ang lahat. Mas kailangan nyo ang faith, mas kailangan nyo pagtitiwala sa panahon na kayo may pinagdadaanan na mabibigat ang problema. At ako'y naniniwala, palagay ko, ang Lord nagparamdam na sa atin lahat dito. Kaya napaka-imposible, kapatid. Lalo yan, ha? Linggo-linggo kayo nagsisimba. Anong dahilan? May naramdaman ka eh. May ginawa na ang Diyos eh. Kinausap ka na sa iba-ibang mga paraan. Maring di actual boses niya nagsasalita sa'yo. Kasi Jason,
two Sundays ago yata o 3 Sundays ago, sabi niya, narinig ko talagang tinig ng Lord. Ano ba yun? Patuloy ka lang. Ako bahala. Tama ba ako, Jason? Parang ganun yun, no? Akong bahala sa'yo. So, anong dahilan na hindi ka kaagad susunod kay Lord? Anong dahilan na paghihintahin mo pa ang Panginoon Diyos? Ano nangyari? Expected ng Diyos na sa gantong panahon, makakapasok agad sila sa promised land. Pero biro mo, pinaghintay nila ang Diyos for 40 years. Sundan nyo, kapatid. Ulitin ko, expected ni Lord sa gantong panahon, makakapasok sila. Kung siya ang maghahari, kung hahayaan siya mag-lead, kung magtitiwala sila. Pero umabot ng 40 years. So yung unbelief, yung hindi pagtitiwala, paniniwala ng mga Hudyo, nagbunsod ito ng kaparusahan mula sa Diyos. At sa loob ng 40 years na yon, kabilang sa parusa nila, lahat ng mga maaangal namatay. Walang nakapasok na maaangal. Lahat ng mga hindi nagtiwala sa Diyos, hinintay mo lang mamatay yon bago makapasok. Mga 20 years old and below. Alam niyo ba, unbelief is the greatest sin in the catalog of sins. Yung hindi pagtitiwala, hindi paniniwala, ito yung pinaka-number 1. Halimbawa, no, kapatid, no, may 10 uri ng kasalanan sa listahan ng kasalanan. Yung unbelief, ang sabi ng author nito, number 1, yung hindi paniniwala. Yun ang pinamabigat na kasalanan. And I think it's true. Kasi paano mo yayakapin ang teaching ng Lord kung may unbelief ka? Tama po ba? Ang Book of Hebrews ay nagsabi kung walang pananampalataya ay we cannot please God. So tama. Ang salita nito, unbelief is greatest sin in catalog of sins. May 2 punto na gusto kong i-share sa iyo. Ang unang punto, there are many God waits on. Ibig sabihin, maraming hinihintay ang Diyos na maligtas. Kasama na doon asawa mo, kasama na doon magulang mo, kasama na doon anak mo, kapatid. Hinihintay sila ni Lord. Kasama na yung mga classmates mo, kasama na yung kasamahan mo sa work, hinihintay sila ni Lord. Pero wag naman sana matulad sa Israel na 40 years pinaghintay nila si Lord bago mag-attempt pumasok. At sa loob ng 40 years, ang daming nagsuffer. Daming namatay. Daming nagdusa. Sa Matthew 11 verse 21, Contemporary English Version, you people of Chorazin are in for trouble. You people of Bethsaida are in for trouble too. If the miracles, take note, if the miracles that took place here had happened in Tyre and in Sidon, the people there would have turned to God long ago. They would have dressed in sackcloth and put ashes on their hands. So parang ganito. Gamitin ko kayong example, no? Si Jenica at si Christian. Kunwari magkaibang bansa kayo. Ganitong ibig sabihin nun. Alam mo ba, Christian, kung yung kabutihan na pinakita ko kay Jenica ay ginawa ko rin sa'yo,
matagal na nagsisi si Christian. Gets ninyo? Naintindihan nyo? Parang ganito, between Julio and Jess. Alam mo, Jess, Julio, kung yung kabutihan na ginawa ko kay Julio, ay ginawa ko kay Jess, matagal na nagbagong buhay si Jess. So para mag-ibig sabihin, anong meron sa katigasan ng puso ni Julio? Anong meron sa katigasan ng puso? Sino ba yung kay Jenica? Na hindi nagbagong buhay. Gets ninyo? Ito nagiging problema ng marami. Tandaan nyo, ang Lord, He is not a respecter of person. Lahat tayo binigyan ng opportunity. Sa iba-ibang kaparaan na maaaring hindi lahat tayo nakakarinig ng tinig ng Diyos. Pero tiyak ako, kinausap tayo ni Lord. Sa iba-ibang paraan. Maring dreams, pangitain, maring kapitbahay natin, maring anak natin, nabigla ka lang, Pero bakit ang iba, nang pinakitaan ni Lord ng kabutihan, nagbabagong buhay? May mga problema sila pero tuloy-tuloy yung pagsimba. Hindi tulad ng iba. Now you see me, now you don't. But yung iba? Mas marami pa nga ako ginawang kabutihan kaysa yung mga tuloy-tuloy naglilingkod kay Lord by ministry. Pero parang wala lang. Gets ninyo? Yung pain na rasasan ni Lord pagka pinaghihintay natin. So samang-sama ang loob ng Diyos. Buti sana kung wala siyang ginawang mabuti eh. Okay lang. Paghintay mo, Lord, wala ka namang kwenta, wala ka namang ginawa sa akin. Pagka gusto ko na, lalapit ako sa iyo. Hindi. Ang daming ginawang mabuti ang Diyos. And lahat tayo, one way or another. Maring sa iba-iba lang degree. Nakaranas tayo ng kabutihan ni Lord. Pangalawang punto, tandaan natin, hindi forever maghintay si Lord. One day, the waiting will stop. Tandaan nyo, hindi natin hawak ang araw natin. Hindi natin hawak ang bukas. Si Lord lang yan. Kaya nakakatakot paghintay mo si Lord. Nakakatakot deadmahan mo si Lord. Tama ba Tagalog ko? Deadmahin o deadmahan? Nakakatakot deadmahin mo lang. Parang wala lang. After everything, tandaan niyo siya ang lumikas sa atin. Sa tao nga kapatid, grabe pag nagtampo yan. Pinakita ko ng kabutihan, ginawa ko na, inisponsor ko na sa youth camp. Wala rin nangyari. At sakit yun. Sinisikap pag-abot para wala lang. Kaya minsan kapatid meron mga relationship na nagbe-break. Despite hindi tayo lumikha sa taong yun, tama po ba? Pero grabe ang pagdadamdam mo. Lalo pa ang Diyos. Saan ba lang galing emotions natin? Saan ba lang galing feelings natin? Di ba galing sa Diyos? Pero siya may dahilan. At least tayo rito, parang mahirap magalit forever. Kasi pare-pare tayo nagkamali rito. Pero ang Lord, wala siyang kamalian Ang problema, nagkataong tao pa siya Dahil pinaghintay silang matagal, sige na para mapadali. Ibibigay ko lang katawan ko, buhay ko para sa inyo. Pero ang dami pa rin tao, wala lang. Ulitin ko, hindi forever maghintay si Lord. Sa Genesis 6:3, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Mahirap ba unawain yan? The Spirit of God will not dwell in men forever. Aalis din yan. Magtatampo din yan. Iiwanan ka rin yan. Gising tayo kapatid. Hindi natin hawak ang buhay natin at kailangan natin awa ni Lord. Hindi natin alam yung mga dadaanan natin pero alam ni Lord
Kaya ako, very important sa akin, Psalms 23 eh. The Lord is my shepherd. Kasi hindi natin kabisado yung journey natin. Pero si Lord, kabisado niya. So bakit hindi natin siya i-receive as not only our healer, our provider, but siyang shepherd natin? Ang liwanag, kapatid, sa Genesis 6:6-3. Let's continue reading. Sapagkat siya ay may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Na gusto ko maintindihan ninyo, no? So dito sa Genesis 6:3, ito na yung time ni Noah. And before Noah, ang edad ni Adam, umabot ng 930 years bago siya na-deads. Pagdating kay Noah, drastically bumaba. Mas matindi sa time ni David sa Book of Psalms, naging 70 years old na lang. So, ibig sabihin, pag lumampas ka ng 70, bonus na yon. Bonus na yon. Pero ang iba na 30 years old, may namamatay na. 20 years old, may baby. Bakit? Because of sin. Ibig sabihin, habang tumatagal, pigating-pigati ang Diyos, lungkot na lungkot. Kaya going back again dito sa binasa natin, hindi forever. So, ibig sabihin, paigsi na lang yung panahon. Noon, kapatid, ang habang panahon, nandun yung President Lord, kaya umaabot na napakahaba ang buhay ng tao. Naintindihan nyo na, susundan nyo ako. Pero umabot ng 930. So God was willing to Spirit to dwell in men para proteksyonan, para inoris, strengthen. Pero habang tumatagal, ayoko na. Parang wala rin naman nangyari ang paggawa ko ng kabutihan. Parang walang epekto, walang result. So bakit ko pa pahabain buhay niyan? Bakit ko pa tutulungan ng matagal yan? Bakit gagabayan ko pa? Naintindihan niyo, kapatid? So you know what? Sa galit, kapatid, ng Diyos, sa Israelite, na they were ungrateful, gusto na talagang ubusin ni Lord. Pero dahil may Moses, medyo nahimas-masan pang Diyos. So basahin natin ito. Ngayon, Exodus 32 verse 10 hanggang 13. Ngayon, bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawin dakilang bansa. 11, at dumalangin si Moses sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Lord, Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinapag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan? So big thing, hindi small thing. At ang makapangyarihang kamay. Verse 12, bakit sasalitain ng mga Ehipsyo, nasasabihin, dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa. Iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamaang ito laban sa iyong bayan. Verse 13, alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod na silang mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsasabihan, aking pararami ng iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At lahat ng lupang ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyong mga binhi at kanilang mamanahin magpakilanman. Verse 14, at pinagsisihan
Sabay-sabay natin basahin ito. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing, kanyang gagawin sa kanyang bayan. Paano ngayon kung walang Moses? Gusto ko maintindihan niyo ito ng mabuti. Dahil kay Moses, yung judgment ni Lord, na-delay. Hindi nag-stop pa, na-delay. Why? Para magkaroon ng pagkakataong tao magbagong buhay. Kapatid, ang daming mga Moses ngayon. Nandiyan satellite leader nyo. Nandiyan mga cell leader nyo. Nandiyan yung mga godly parents nyo. Nandiyan yung mga godly children nyo. Nandito ang pastor nyo. Na through their prayers, nagmamakaawa, Lord, alam ko masyado ka lang naghintay ng matagal para magbagong buhay sila pa hindi dumating. Pero Lord, wag mo muna parusahan. I-appreciate natin, kapatid, mga taong ito. Wag natin sasayangin yung pagmamalasakit nila sa atin. Hindi nyo ba alam, baka dahil sa kanila, hindi pa dumarating yung sukdulan ng parusa ng Diyos sa mga nagpapahintay kay Lord. Nakita nyo, sabi ni Moses, Lord, ano lang sasabihin ng mga Ehipso? Linabas mo sila sa Egypt para patayin dito sa kabundukan. Nakakahiya. Nakita nyo sa verse 14, pinagsisihan ng Panginoon, nagbago ang kanyang pag-isip. Church, maliwanag ang issue rito. Ayaw ni Lord na pinaghihintay siya. But because may pastor, but because may magulang ka nagmamahal kay Lord, dahil because may mga satellite leaders and leaders, through their prayers, di agad dumarating ang parusa ng Diyos sa atin. Another example para maintindihan nyo na meron nag-i-intercede para sa atin. Kasi nga, si Lord nagpakita ng maraming kabutihan sa atin, pero hindi agad-agad dumating ang parusa dahil meron nag-i-intercede. Sa Luke 13 verse 7 hanggang verse 8, another example dito, no? Wonderful example. So he said to the vineyard keeper, "For 3 years I have come looking for fruit on this fig tree, and I have found none. Cut it down. Why does it even use up ground, depleting the soil and blocking the sunlight?" So ito isang parable. Para ipaalam ang pinaka-importanting storya. About gusto ng Diyos na may makitang resulta sa buhay natin. Good result sa mga pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Good result sa kanyang mercy and grace sa atin. So dito sa talinghagaan, sabi rito, for 3 years, binabalikan ko itong punong ito. Nasaan ang bunga? Nasaan yung pagbabago? Sa atin, palagay ko, mahigit 3 years na, pabalik-balik si Lord sa atin. Maaaring araw-araw pa nga, sa loob ng kung ilang years ka nakatagal, bakit ganyan ka pa rin? Alam nyo, it's alright pagka ang baby, kapatid, iyak ng iyak, tumatay sa lampin, umihi kung saan-saan. Baby yan eh. Pero kung maabot ang 10 years na yan, 20 years old, umiihi pa rin yan, kung saan-saan, tumatay kung saan-saan, hindi na nakakatuwa yan. Tama po ba? Ganyan din sa atin spiritually. Yes. 1 month pa lang tayo kay Lord, 2 months, ang daming failures pa yan, ang daming dapa, ang daming tisod. Pero kung 10 years ka na, 15 years ka na, Lord, ang fruitful ka pa rin. Kapatid, ilan years pa maghihintay si Lord? Pakita nyo naman, pagmamalasakit nung nag-aalaga ng puno. Anong sabi rito? Verse 8, but he replied to him, "Let it alone, sir. 1 more year." So, ibig sabihin, abot na ng 4 years. Di ba? Kasi 3 years, pinartilize, diniligan, wala nangyari. Gusto nang putulin. Bakit dito sisip-sip ng sustansya sa lupa?
Alam nyo ba, please, gusto ko lang maging totoo lang. Dahil sa prayers ng mga magulang nyo, godly parents nyo, dahil sa prayers ng mga godly na anak nyo, dahil sa prayers ng mga leaders, satellite leaders, kapatid, at pastor, naaanggihan tayo ng blessing. Kahit marami tayong pagkukulang, nadadamay tayo. Kapatid, ibang usapan pagka walang nangyayari. Anong sabi rito sa verse 8? But he replied to him, let it alone, sir. 1 more year lang, please. 1 more year lang. Huwag mo muna ito putulin. Aalagaan ko, bibigay ko lahat ng pagmamahal ko, pagkakalinga, pagpapastihan ko, pagpe-pray ko siya. Spiritually, yan ginagawa ng satellite leaders natin, cell leaders natin, mga godly parents, mga young people dito, hindi pa kaisa sa palampalatayang magulang nila. I believe may ginagawa silang effort spiritually. Ang pastor nyo, Lord, 1 year lang. Para kay Jenica. Lord, 1 year lang kay Christian. Kung ayaw pa rin ni Christian at alisin ng mask niya, Lord, bahala ka lang kung ano gagawin mo. Tuluyan mo na, Lord. They're joking aside. Lord, pag hindi pa lumakad tulad ng isang lalaki yan, 1 year lang, Lord, pagbigyan mo pa itong taong ito. Pag hindi pa ka magpakalalaki yan, hindi pa magpakababae, Lord, ikaw na bahala. Gawin mo na. Hindi nga. Sambiro, pero totoo yan eh. Actually, sobrang tagal ng paghintay ni Lord sa atin. Hindi na tayo baby. Ang dami na pinakitang kabutihan sa Lord. Biro mo, ilang years ka na, hindi ka pa rin faithful sa givings mo. Ilang years ka na, kapatid, kung ano ang dahilan mo. Ilang years ka na, kapatid, hanggang ngayon wala ka bang bunga? What you think, kapatid, forever ang Espiritu ni Lord mag-abide sa atin? No, ang liwanag ng Bible, hindi forever. May end yan. May hangganan yan. Kapatid, kaya kung meron kapatid, member ng family mo, medyo matigas ka, sabi mo, darling, love kita. Anak, love kita. Sweetheart, love kita. Asawa ko, love kita. Pero, delikado. Mahirap paghintayin si Lord. Magalit ka lang magalit. Love kita eh. Hindi ko pa pwede pigil ang aking bibig. Pero sinasabi ko ito, may paglalambing, hindi galit. Minsan kasi sa atin, may galit eh. Sabi niya may compassion eh. Paging compassion. Alam niyo ba, tulad ng Israelite, habang pinaghihintay nila ang Diyos, na sila'y pumasok sa promised land, ang sabi nga ni Joshua, come on, let's go in. Ang dami pa pwedeng mangyari sa buhay natin. Ang dami pa pwedeng disgrasya, karamdaman, kawalan, at kung ano-ano pa. Ang hirap kung may mamatay pa member ng family natin at wala tayong nagawa. Hindi tayo nagsikap. Hindi ka nagtanim kay Lord para naman kung dumating kay Lord. Bahagi ng ani ko, Lord, asawa ko. Bahagi ng ani ko, Lord, magulang ko. Bahagi ng ani ko, Lord, mga kapatid ko. Doon ang testimony ni Claire kanina. Naalala ko pala, no? Kaya doon nagbabalak magligaw kay Claire at mag-asawang Claire. Yung nag-usap kami masinsinan Claire, sabi niya, Pastor, gusto ko naman magpahinga na. So, ibig sabihin, pagod na siya. Kaya gusto ko yung mapapangasawa ko na papahingahin na ako. Ninervyos yung mga lalaki rito, no? Patay ito. Narinig ko the other day sa radio, hindi ko alam kung galing sa NEDA yon. Sabi niya, dito sa Metro Manila, para makabuhay ng pamilya, at least 45,000 a month ang sweldo. Eh, baka wala pang 15,000 ang sweldo mo, kapatid. Tapos si Claire ang gusto mong ligawan. 'Di ba? 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 '
Hanggang kailan mo paghihintayin si Claire? Sikap na kayo mabuti, trabaho kayo mabuti. Grabe mga potential dito mga babae natin, kaso ang lalaki ng sweldo ng mga kababaihan natin dito eh. Anong gagawin nyo ngayon? Listen kapatid, habang pinaghintay mo si Lord, daming damages pa pwedeng mangyari. Daming troubles pa pwedeng mangyari. Gising. Okay lang sana kung walang mangyayaring pangit eh. Hindi. At alam niyo ba kapatid, may nabasa ko, there are times yung judgment ni Lord hindi biglaan. Sino nakakain dito ng kiling mi sopli? Sa Ilocano, pinikpikan manok. Sino nakakain ng ganon? Masarap daw yung kasi nga yung dugo namumuo sa may between ng balat. At ito si teacher na hindi ka nakain. Pero alam mo yung kiling mi sopli. Nalaman ko yun sa Saudi kasi may kasama kami Ilocano. Buhay manok kung pinapalo. Ba't ayaw mo lang putulan yung leeg? Masarap daw yun kasi namumuo yung dugo. Tapos ilalaga mo, manamnam daw yun. At doon sa nabasa ko, there are times yun ang ways ni Lord. Uunti-untiin ka sa parusa sa'yo. Hindi yung isang buhos lang. Sabi. Nakita nyo, mga Israelite, 40 years, inunti-unti mo na siya. At naubos lahat talaga ng matitigas ang ulo. Hindi sa isang araw, patay lahat. Kapatid, sabi niya, malupit si Lord. Ways niya yun eh. Hawak niya lahat ng bagay eh. Hindi natin siya pwedeng pakialaman kung yung way niya. At yung way niya kapatid, hindi niya naman sinama na wala siyang ginawa. Meron siyang ginawang mabuti eh. Tama po ba? Pero alam niyo ba, gusto ko maintindihan ninyo lahat, pagka ang Lord ay nagpasya, kung sakaling meron sa inyo rito, hindi nyo pa nararamdaman, despite pinaghihintay nyo sila ng matagal, o may members ang family nyo, parang wala lang, maganda, masarap pa rin pagkain. Grabe ang blessing dumarating. Tandaan nyo, darating at darating hatol ni Lord. At pagka dumating yan, wala makakapagpipigil. So meron katanungan sa inyo, what would it take to get you to live for God and not make our Lord Jesus wait longer? Sa Tagalog, nandiyan ba? Anong kinakailang mangyari sa buhay mo para matuto ko lang sumunod kay Lord at hindi mo na siya paghintay matagal? Unang punto, give your blessing or God will take it away. Kasi binigay ni Lord ang gusto natin, pero wala lang. Wala pa rin commitment, wala pa rin ministry, wala pa rin nasosoul win, hindi pa rin faithful sa givings. So anong gusto nyo? Sumunod ka agad kay Lord na kay blines? O susunod tayo kay Lord kapag wala na yung blessing na yon? Hello? Yung bang gusto natin mangyari? Na para tayo sumunod kay Lord, tatanggalin niya ang favor sa atin. Kailan yun gustong sumunod na kay Lord na hindi siya paghintay na grabe mga miracles na niya sa buhay natin? Lord, grabe, pinagaling mo ako, etc., etc. Lord, how can I resist not serving you faithfully? Or tatanggap lang tayo kay Lord pagka unending na ang sufferings. May nawawasak na relasyon, nagkakaiwanan na, may namamatay na, yung pinaghihirapan niyo pera, pupunta na lang sa medication, maintenance. Walang katapusan. Yung bang gusto natin, kapatid? Kapatid,
O gusto pa ba natin, kapatid, na takutin tayo na may impyerno para tayo sumunod kay Lord? O yung promise of eternal life? Lord, no need na palalahan mo about impyerno kasi ang hinaharap ko ay buhay na walang hanggan sa piling mo. Di kita paghintayin. Pero alam niyo, marami pa rin matitigas ang ulo, pinaghintayan pa ng Diyos. Bago na tuluyan, isuko ang kanilang life. Ano, susuko lang ba tayo pagka wasak na family natin? Susuko na ba tayo kay Lord kapag yung dati ng sweldo, nangalahati na lang? Susuko ba tayo kay Lord kung meron na napipinsala sa mga anak natin, lalo kung mga anak natin, pus babae? Doon na lang ba tayo? Doon tayo susuko. Parang iba sa inyo, alright, walang mga problema. Eh, tandaan nyo, anong tinanim aani niyan? Napakaliwanag niyan. Tama po ba? Meron darating hatol. Kung kailan, si Lord lang nakakaalam. Sabi nga ng isang kahaba-haba ng prosesyon, simbahan din palang tuloy mo. Magbabagong buhay ka lang, bakit hinintay mo pa? May mamatay sa pamilya mo, magkahiwalayan, masira ang business nyo, masunugan. Bakit kinakailangan para ma-realize mo na matagal ka nang kinausap ni Lord at pinaghintay mo siya lang matagal? How long will it be before we believe Jesus Christ and follow Him? Meron mga ilang punto rin dito. Number 1, the Israelites still did not believe in God despite crossing the Red Sea on dry land. They ate manna daily. So sa mga nakakaalam ng kwento to, hindi na mahirap ipaliwanag to. Pero wala pa rin. Alam niyo ba, sabi sa Deuteronomy 29 verse 5, hindi na pudpud ang sapatos at hindi nagkupas o nagbutas-butas ang damit sa loob ng 40 years. Grabe yan. Saan ka makakita ng tela niyan? Kahit gawang marikina, hindi tatagal ang 40 years ang sapatos. Pero ang sabi rito, for 40 years, 29 verse 5, hindi na pudpud ang sapatos nila. Hindi nakupas, hindi nagkagutay-gutay ang damit. Dahil favor ni Lord eh. Pero wala pa rin. Titigas pa rin ang ulo, titigas pa rin ang puso. At hindi lamang yan, kapatid. Binigay pa sa kanilang 10 Commandments. Daliri ni Lord ang nagsulat sa bato. Pero wala pa rin epekto sa kanila. Alam nyo, number 2, ganyan din nangyayari sa mundong to. The world still does not believe in Jesus Christ despite ang liwanag ng Bible, merong isang birhen na nagsilang. Sino yon? Sa Maria. Pero alam nyo, marami pa rin, other than Mary, mayroong mga miraculous birth sa Bible. Nandun si Abraham, si Sarah, matatanda na. At si Sarah talaga imposible manganak. Ay, nagka-baby. Ay, sa kwento sa amin at testimony ni Arlene, imposible sila magkaroon ng baby. Dahil pareho sila may problema. Si Ezra, mahina ang sperm niya. Si Arlene, imposible talaga mabuntis. Pero, kita nyo, magto 2 years old na sa May 8 ang baby nila. Kapatid, kahit ang liwanag ng Bible, ang dami nagpapatotoo. Si Jesus Christ, hindi natuldukan ang buhay na siya namatay. Sila ay muling nabuhay. Pero wala pa rin. Pero pagka nakakapanood ng Passion for Christ, umiiyak sila, lumulo. Pero hanggang doon lang. Magsisimba tuloy-tuloy 2 Sundays. Pangatlong Sunday, wala na naman sila. Dinala mo ng satellite meeting sa malapit sa bahay nila. Hindi naman sila decidido na maging committed para magamit din sila sa satellite sa yon. At alam nyo, hindi lang si Jesus Christ ang muling nabuhay. Maraming pangyayari sa Bible na muling nabuhay. For example, sa 2 Kings 13 verse 21, at nangyari samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki na narito, kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo. So nandun yung buto ni Eliseo, yung propeta. Tapos merong patay, dun hinagis.
At pagkasagi ng tao, yung patay sa buto ni Eliseb, biglang nabuhay. So, ano pa bang hinihintay natin bago tayo sumunod kay Lord? Sa totoong merong nabubuhay na muli. Si Lazaro nga di po ba? Muling nabuhay. May tinatawag sa Bible, kapatid, na rapture o pagdagit. Maniwala na tayo. Kaysa yung kapatid, maniniwala lang tayo na isang araw, mag-aangatan mga lingkod ni Lord. Naging matapat, tas ikaw naiwan. Doon lang ba tayo maniniwala? Kapatid, totoo ang sinasabi ng Bible. May rapture of the saints, kapatid. Merong muling pagkabuhay. Number 3, bakit still we don't believe and keep God waiting? Sa Matthew 9:28, at nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisimpalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. So nag-healing ministry si Jesus Christ. Before this, kapatid, yung inaagasan dugo, may gumaling. Kaya nga naglapitan mga may sakit. At may 2 bulag. Jesus, Son of David, have mercy. Yung isang nakalapit at pumasok sa bahay, ang sabi ng Panginoon Diyos kanya, o di Jesus Christ, o naniniwala ka ba na kaya kita pagalingin? Kaya nga may pinapagaling si Lord, may binubuhay si Lord para maniwala tayo Ang problema, marami pa rin nagpapahintay kay Lord. Si Peter, kasama niya mga fishermen, after isang magdamag, walang nahuli, sabi ni Jesus Christ, sumunod kayo, pumunta kayo roon, laglag nyo. Because they believe God, anong gagawin resulta? Ang dami nilang nahuling isda. Tamang sinabi ng kanilang nabasa, unbelief is the number 1 sin. And unbelief is sa mga reason kung bakit maraming pinaghihintay si Lord ng matagal. Parang ganito, no? Yung ginawa natin example, si Jenica at si Christian, si Jessica. For example, sa loob ng isang church, pero dito ginawang mabuti. Sobrang mabuti pero walang nangyari. Pero may mga dito, kunting kabutihan binigay ni Lord, todo bigay niya nila ang buhay nila. Yan ang malungkot Dami lang kabutihan binigay ni Lord sa atin. Dami lang pagpapalampas. Dami lang forgiveness. And yet, why? Ano pa bang hinintay natin para mabago isipan natin? Matutunan tayo sumunod kay Lord. Ang napagandang example, kapatid, sa Acts 3:5. Ang dumaan sila Peter. Sabi sa Acts 3:5, the lame men look at them eagerly, expecting some man. Kaya ang sabi ni Peter, silver and gold have I none. But in the name of Jesus Christ, rise up. Then, grabe magmahal si Lord. Grabe magbigay ng opportunity. Kasi ang dami sa atin, pinalalampas natin mga ganun. Alam nyo, may mga experiences ako in the past, sa Amparo Church pa ako. Grabe ang ministry namin sa mga youth. At itong mga youths na ito, gusto nila magbagong buhay. Pero alam nyo, ilang parents yun, 2 parents yun, madalas magkasama. Pupuntahan kami sa church. Parang sinabunutan ba yun? Yung people, sinasabunutan anak nila. Para lumabas sa church. Papakita ng kabutihan ng nga si Lord. Parents pa ang humahadlang. At alam niyo kung ano nangyari dun sa 2 kabataan na yun? Pasak ang buhay nila.
Nakakailan pa ba may mangyaring gano'n sa pamilya natin? Para tayo mga magulang, tayo mga nakakatanda, tayo mga nauna, fully committed tayo kay Lord kasi tayo nakaulit ng Word of God. Paghihintayin pa ba natin si Lord Jesus? Going back sa story na nabasa natin sa Numbers, sabi sa isang commentary, according to the Bible, the Israelites should have reached the promised land, Canaan, in approximately 11 days lang dapat. But due to their disobedience and wandering the desert, it took them 40 years. Gusto niyo, Lord, 11 days, pasok na kayo rito. Para ma-experience yung magandang at maayos na buhay na pinaghintay nila si Lord ng 40 years. Feeling misopli talaga sila rin nag-suffer. Minsan tayo ganun eh. Dahil sa atin, pagpapahintay kay Lord, unti-unti nararamdaman natin ang galit ni Lord. Parang hindi bigla. Minsan kapatid, parang binabalimwala natin. There are times ang bukang bibig namin ni Lord pag kami may pinagdadaanan, sinasabi namin, para maintindihan na baka kinakausap kayo ni Lord na ganun kaparaanan. Just listen. Makinig kayo, baka yan ang way ni Lord na kinakausap ka. But there are times pag okay na lahat, nakakalimutan na naman natin. Balik ulit tayo sa dating. Pwede ba tumayo tayo lahat? Listen to this. Don't stay too long in a place. Don't stay too long with a group or relationship or work where God doesn't want you to belong. Ulitin ko, huwag kang tumagal sa isang lugar. Huwag kang magkaroon kaibigan sa mga tao. Huwag kang tumagal sa isang trabaho, sa isang relasyon, na hindi yun ang plano ni Lord para sa iyo. May mas magandang plano si Lord para sa iyo. Huwag mong paghintayin kasi kung pag naghintay mo si Lord, gusto ko ni Lord, lumabas ka na sa ganyang grupo dahil nakikita ni Lord, mapapasama ka dyan. Gusto ni Lord, lumabas ka sa ganyang klaseng relasyon dahil nakikita ni Lord, mapapasama ka dyan. Matagal ka lang pinapaan si Lord sa isang work dahil alam ni Lord, hindi mo mamimit ang full potential mo dyan. And yet, despite si Lord, nag-open ang doors na pinalampas mo lang. It's like telling God, ako masusunod. Kaya mo bang paghintay si Lord? Tandaan niyo, God has a better place for us. God has a better work for us. God has a better relationship for us. Kapatid, yung ba alam, dahil sa pastor nyo, dahil sa satellite leader nyo, dahil sa mga godly parents nyo or asawa at anak na godly, dapat matagal na maring naranasan natin po ni Lord. Dahil gusto niya iparanas ang galit niya sa atin dahil pinaghintay mo sa tagal eh. Despite mga kabutihan niya sa atin, despite the mercy niya sa atin, despite, grabe, bakit unfaithful pa rin tayo? Bakit wala pa rin tayong ministry? At bakit hindi pa rin committed? Hanggang ano pa bang hihintay natin? Para mabagong takbo ng utak natin, maging committed na tayo. Tumanggap ng responsibility and accountability. Hanggang kailan mo siya paghihintayin, kapatid? Hanggang kailan mo ibibigay ang buhay mo sa Kanya? Kung huli na lahat, pinapahamak na, pinasaktan na, may mga relasyon na nawawasak, nag-aaway, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo? Kailan ka pa maging committed? Yung
ang commitment para sa mga childish yan eh. Ulitin ko yung mga hindi committed, sa mga isip bata lang yan. Sa mga tao, kapatid, na ungrateful sa kabutihan ni Lord. Sila yung mga taong talagang ayaw na pagbigyan si Lord. Sila yung mga tao na talagang parang harapan, hinahamon, Lord. Lord, okay lang, pakita mo kabutihan, pero Lord, wala akong commitment, ha? So, tanggapin na yan. Pero Lord, huwag mo paghanapan. Ganun ba tayong uring pagkatao? Then, siguro kung pwede lang ibigay uli ni Jesus sa buhay niya, gagawin niya yun eh. Pagmamahal niya sa inyo eh. Kung pwede, tatanggap uli siya ng maraming palo sa kanyang katawan. Para maantig yung damdamin naman natin. Kung pwede lang, magpapago uli siya para sa'yo. Kung pwede lang, tatanggap uli siya ng mga dura, palo, hagupit. Kasi baka sakaling maantig na yung damdamin natin. Magpapakalalaki na tayo, magpapakatunay na babae na tayo, maging responsible parent tayo. Alam nyo, kasi napag-uusapan namin mga leaders, napag-uusapan namin, yung mga taong sarap tulungan. Kasi makikita mo yung gratefulness eh. Meron mga tao parang hirap. Pero alam nyo, okay lang. Pwede nyong gawin sa amin yan. Paano hindi kami karapat-dapat pakitaan ng gratefulness? Hindi kami taong karapat-dapat pasalamatan. Pero kay Lord, huwag nyo gawin kay Lord yan. Huwag nyo gawin kay Lord. Yung paghihintayin mo siya. Yung ide-deadma mo siya. Huwag kay Lord. Huwag kay Lord. Come on, taas natin ang ating kamay. Tingnan natin buhay natin. Take responsibility. Stay committed. Matuto tayo magtanaw ng utang na loob. Huwag yung matigas ang puso natin. Love ka ni Lord eh.